What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video, at sa video na to pag-uusapan natin top 3 reasons paano aakyat si Pi sa $10. Okay, so I think may chance tong umakyat sa $10. Ngayon pag-usapan natin bakit may chance tong umakyat sa $10. Okay? Sinasabi ko may chance kasi sa crypto alam naman natin hindi sure ang lahat. Okay, so let me defend you my case study why na pwedeng umakyat si Pi sa $10 or even 12. Okay, so check muna natin yung technical analysis nito. So ang resistance natin sa BitGet would be 3.4. That's a weak resistance, and body resistance would be 188. So, bakit natin pinaplot yung both resistance? Kasi, number 1, body resistance is the closing price. So, dyan nagsara yung presyo, kaya significant yan. And yung weak resistance, that is the highest price. So, on both of that price, maraming trap sellers or maraming trap buyers dyan. Okay, na gusto magbenta pag bumalik yung presyo dyan. Okay, so ano lang ginagawa ni Pi ngayon? First day niya, nag-burst ano? Opening price would be around 0.01 and then napunta sa 3.40. Pero from 3.40 bumaba sa 0.61 and now it is recovering. As you can see, tingnan natin yung kwento nito, nag-downtrend siya. Okay, downtrend ano? So marami, congrats sa mga nag-short, and then nag-stop yung downtrend. Nagulat ang lahat, bakit nag-stop yung downtrend? Kasi nagkaroon ng sideways or accumulation phase. Accumulation phase. After the accumulation, saglit lang ano, that's 1 hour chart, saglit lang yan sa daily chart. Nagkaroon ng breakout. So napapansin nyo, 3 market phases in action dito sa 1 hour time frame. Downtrend, accumulation, and then trend shift, which is naging uptrend na. So ngayon, above na siya ng ating MAs. 9MA, 20MA, and 50MA. As you can see, right now, below siya ng 9MA, pero buhay pa rin because it's above our 20MA. Okay, and it's now going up to 188 kung mag-hold yung 1.42 level. Okay, so proceed na tayo. Yun lang yung technical analysis natin dyan, no? Overall bullish ako dyan kay Pi. Okay, so disclaimer lang guys. So itong sasabihin ko, huwag nyong papakinggan kasi hindi naman ito 100% sureball. Kumbaga ito lang yung case study ko. You can listen or you cannot listen. Okay, only take what you can get, only take what you can learn. So number 1 reason, reasons why Pi might hit 10 USD. Number 1 reason is adaptation. Okay? Once na maka-adapt na yung tao sa Pi coin na yan, at once na maggamit na ng tao yung Pi coin as digital currency, malamang pwede na yan umakyat sa 10 USD. Okay, o pwede nyo nang i-retest yung 3.40. Once na nakapag-adapt na ng yung mga tao na, okay, pwede na natin gamitin si Pi as a digital currency. Pwede na tayo makapag-transact gamit si Pi. Pwede na tayo makapag-trade gamit si Pi. Trading on a real-world assets gamit si Pi. Tulad ng nangyari kay Bitcoin na pwede ka nang bumili ng relo, ng kotse, ng bahay gamit Bitcoin. That's number 1 reason bakit aakyat si Pi. Okay? So, adaptation. Pag naka-adapt na yung mass, ngayon kasi hindi pa siya nakaka-adapt gano kasi marami pang speculation about this. Pero once na maka-adapt yung mass sa digital currency na ito at magamit ito sa mga transactions, so I think malaki yung chance na tataas to. Okay? So, number 2 would be utility. Utility. Sabaw na yung utak natin ano kasi medyo gabi na. So utility, ano ba yung utility, doc? Ito yung use ng coin.
So dapat magkaroon si Pi ng magandang utility o magandang purpose. Bakit siya ginawa? Okay, so bawat coins na nakikita natin na sumisipa talaga, Sol, ETH, Bitcoin, so ano pa ba, XRP, may magandang utility yan guys. Okay, so may maganda siyang use. Bakit siya sumisipa? Kasi importante siya sa blockchain. Okay, kasi may purpose siya. So dapat yun yung maibuild ni Pi. Dapat magkaroon siya ng utility na hindi lang pang transaction. Dapat magkaroon siya ng utility na sa kanya lang something special. Ano ba yung magiging something special kay Pi? And that is to be continued kung anong ilalabas nilang utility. Okay? So last one tayo bago tayo umalis. Last one would be community. Okay, napaka-importante ng community guys. Kung napapansin nyo, merong group dito o community dito sa Pilipinas na mga senior citizen, no, na may mga Pi shirt. Napaka big plus yun dito sa Pi network na to. Bakit? Kasi it signifies positive community. Okay, so another one would be the influencers. So meron na yung mga influencers nagpo-promote na ng nagiging ambassador na neto ni Pi. That is a big plus also. Why? Because it creates attention. It creates attention, di ba? So alam naman natin na attention is the new currency. So the more na magke-create ng attention si Pi, the more na magiging strong ang community niyan. The more na tataas yung presyo. Why? Because nanonotice na ng mga tao at nagkakaroon siya ng positive community. Okay? So yun lang yung tatlong reason bakit Pi can go hit 10 USD. Lalo na tong strong community, nakikita ko ang dami talaga na nagpo-post about kay Pi. Ang daming actually may bashers din si Pi, pero technical wise, i-break mo muna yung 188. After mo i-break yung 188, kita tayo sa 3.40. If mag-break ka sa 3.40, then may chance ka nang pumunta sa 10 USD. Okay, so price pa rin ang king. Price is king. Price will tell everything. Okay, so yun lang. By the way, bago ko umalis, open na pala yung ating Discord, no? 20 slots lang yung inopen natin because I want it to be exclusive. Pero at the same time affordable. So yung 20 slots na yon, 10 slots na lang yung open kasi yung 10 slots meron nang nag-register, no? So shout out sa mga nag-register. Kita-kits tayo sa March 1 para sa ating learning, no? Yan, and if ever na kailangan mo ng community or kailangan mo ng someone to guide you on your crypto journey, just watch this video. Okay, so yun lang. Dr. Momentum out. Sinubukan mong mag-aral sa YouTube pero na-overload ka ng information at hindi mo alam kung saan ang legit sa hindi. Pinlano mong i-trade ang isang coin at lumipad siya pero hindi ka nakasakay kasi nag-hesitate ka. Palagi kang nag-overtrade kasi sumasabay ka lang sa mga signal sa Facebook o sa guru na pina-follow mo. Umabot na to the point na pag natatalo ka, may epekto na sa well-being mo at sa quality of life na meron ka. Puyat ka palagi dahil 24 hours kang nakatutok sa merkado at hindi mo alam kung kailan ang best time to trade. Well, hindi ka nag-iisa kasi pinagdaanan ko lahat yan. Kaya nag-decide ako mag-open ng Momentum course sa crypto that is solely focusing on day trading to show you how to trade with system. Dito, ituturo ko yung exact process ko to get this type of results
while trading 2 hours per day maximum. I will teach you what system I use to trade the market. I will teach you how to properly use leverage to maximize your gains with minimal capital. And I will teach you how to manage time well to balance your life while trading. Okay, so disclaimer lang, hindi ito para sa lahat dahil meron itong small fee. So if you want free, every week tayong naglalabas ng free premium content sa ating YouTube channel at sa Facebook channel natin para makatulong ito sa trading journey nyo. However, if you want to level up your trading game, I will be opening this Discord to 20 people. Again, 20 people lang muna dahil first batch natin ito. Gusto kong makater lahat ng tanong ninyo who wants to learn my system. So if you are ready to put in the work and you see yourself trading for the next 3 to 5 years, mag-register ka lang sa Google Docs natin below. Thank you and Dr. Momentum out.